Pagkatapos ngayon itong makuha ng ng Barangay Ginebra ito si David Morel, mukhang ang susunod naman daw ay baka ibigay dyan ng Magnolia itong si Apu Tratter. Yan ngayon ang usap-usapan ng karamihan. Pagkatapos i-release ng Magnolia ito si David Morel bilang isang unrestricted free agent. Marami ang nagulat nung gawin ito ng Magnolia dahil mahusay na player naman si Morel. At ngayon, siya ay kukunin ng Barangay Ginebra. Pero sa tingin ko hindi naman sinadyang pakawala ng Magnolia Chicken Templados itong si David Morel para lang makuha ng Barangay Ginebra. Unang-una ito si David Morel sa tingin ko ay nirelease ng Magnolia bilang unrestricted free agent bago pa magka-injury si Jamie Malonzo. Pangalawa, ito namang si David Morel hindi rin ginagamit ni Coach Chito Victolero. Kaya sa tingin ko, okay lamang na ito ay maging unrestricted free agent. At least dito sa Barangay Ginebra, siguro magkakaroon siya ng minuto dahil nga merong injury si Malonzo at Jeremiah Gray. Kung hindi rin lamang ginagamit ni Coach Victolero si Morel, mas mabuti na napupunta siya sa ibang koponan kung saan siya magagamit. Ngayon ang susunod naman daw na baka ibigay ng Magnolia dito sa Ginebra ay itong si Abu Tratter. Dahil pa-expire na kontrata nito at ang balita gustong umalis sa Magnolia. Kung sakaling makuha nitong Barangay Ginebra si Abu Tratter, mapupunuan din yung pagkukulang nila dyan dito sa mga big men. Dahil sa ngayon mukhang yan ang iniinda ng Barangay Ginebra dahil kinakailangan nila ng tutulong dito kay Jamie Malonzo sa power forward pati na dito kay Japet Aguilar. At yan ay mapupunuan nitong si Abu Tratter kung sakasakaling makuha nga yan ng Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, nasa Magnolia na yan kung magagawa nila. Siyempre, dahil ito si Abu Tratter ay nandito sa Magnolia, kailangan ng isa pang team para makapag-trade ang sister teams. Tanggapin na kaya nitong Phoenix Fuel Masters itong ino-offer ng San Miguel Beer para dito kay Jason Perkins. Ang tinutukoy natin ay si Vic Manuel, si Simon Enciso at isang second round pick. Plus, sasamahan pa raw nila nitong si Noy Baclaw, yung kanilang big man. Tignan natin kung tatanggapin nito nitong Phoenix pero sa tingin ko, kung ganyan ang i-offer ng San Miguel Beer ay hindi papayag ang Fuel Masters. Dahil itong si Jason Perkins, yan ay kanilang starting 5 yan syempre. Yan ang kanilang franchise player ever since nung mawala si Matthew Wright. Kaya sa tingin ko, mas hihigit pa dyan ang hihilingin nitong Fuel Masters. Kung titignan natin, Vic Manuel plus Noy Baclaw plus Simon Enciso plus future second round pick. Kulang pa rin yan para doon sa kalibre ng player katulad ni Perkins. Pero ang magiging problema dito ng Phoenix, papaano kung si Jason Perkins mismo mag-request ng trade? Hindi unrestricted free agent si Perkins, may kontrata siya sa Phoenix. Pero paano kung ayaw na niyang maglaro sa Phoenix? Kung ikaw ba Phoenix, pipilitin mo na manatili sa lineup mo itong si Perkins kung ayaw na niya sa inyo. Dahil syempre makaka-apekto yan dito sa locker room, dito sa team chemistry, at dito sa performance ng mga players. Dahil kung isang player ayaw na sa koponan mo, syempre kinakailangan dyan ay trade. Pero ang Phoenix naman, hindi nila kinakailangan magpapalugi dyan. Kung iti-trade nila si Perkins, humanap sila ng ibang team na papayag dito sa kanilang gusto. For example, tingnan nyo ito si Rain ng Batak. Nag-request na ma-trade mula sa ROS. Pero ang ROS, hindi siya binigay dito sa SMC na gusto ni ng Batak. Dinala siya dito sa Blackwater Bossing dahil doon nakakuha ng fair trade itong Rain or Shine Elasto Painters. Ganyan din ang ginawa nila noon dito kay JV Mocon. Kaya sa tingin ko, itong Phoenix, kung gustong umalis ni Perkins, kailangan gandahan pa ng SMB ang kanilang offer. Kung hindi, dadalhin ito ng Phoenix sa ibang team kung saan makakakuha sila ng mas fair na trade transaction.